Here we are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. 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 Ang Naga ngunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagbabareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Ang Naga ngunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ning pagkaaga, kaiba sinda kakampi Alan Riondanga asin kakampi Nick Motos. Ang Naga ngunyan. Sa pasada kan mga bareta. Dia de la Amistad Filipino e Espanya pagselebrar sa Naga. Ang gobyerno lokal kan Naga katuwang ang opisina kan Honorary Consul kan Espanya para sa Bicol asin ang Nueva Cáceres Heritage Movement Incorporated pinanginotan ang pagsagibo nin mga darakulang aktibidades sa pagselebrar kan Philippine-Spanish Friendship Day kan Lunes, Hunyo 30, 2014. Ang taunan na pagrekonoser kan influensya kan Espanya asin kontribusyon kaini sa historya, sosyedad asin kultura sa Pilipinas, ginibo sa Baler, probinsya kan Aurora, sa pagrumdom kan pagkasupil kan Baler o ang Siege of Baler kan ang mga Espanyol na soldados nagsagibo kan sa indang huring pakikipagtusayan sa pagsasara kan pakikipaglaban kan Pilipinas para sa katalingkasan. Ngunyan na taon, isinagibo man sa Naga ang mga aktibidades na nagtaong duon sa halaba asin mayaman na historya nin pag-iribahan kan mga Nagenyo asin Espanyol. Inininhulita kan panahon kan mga Kastila ang Naga pigngaranan bilang Nueva Cáceres asin naging sentro kan politika, relihiyon asin sibiko kan runang Bicolandia. Ang Naga siring man iyon ikatulong syudad sa nasyon, sunod sa Manila asin Cebu na ipinundar kan mga Kastila na iyuman ang naging kabisera kan Arkidiocese kan Cáceres na sinasakop pati ang Aurora asin ang kagpurong sur na parte kan Luzon. Ang mga aktibidades na isinagibo iyo ang minasunod. Libreng pagpadalan kan mga sine Espanyol sa Emily Theater na pighiras kan Embahada de España sa Pilipinas kan Hunyo 28 para man maapresyar ang historya kan suanoy na Naga lalo na kan panahon kan Kastila sarong diskurso asin lektura ni Profesor Danilo Herona, sarong midbid na historiador kan Bicol asin ni Dr. Felipe de Leon Jr. ang pamayo kan National Commission for Culture and the Arts ang pig-organisar sa Holy Rosary Minor Seminary. Saro sa masasabi ta na pinakamahalagang impluensya sa tuya kan mga Kastila iyo ang pagkakan. Ninhuli kaini, sarong Spanish culinary demonstration sa Chateau de Isabel ang ginibo kaiba sinda Spanish chef Luis de Terry, celebrity chef Luis Mabolo, asin chef Gerald Panghulan. Sa paagi man kay National Commission for Culture and the Arts, sarong espesyal na konsyerto ang ginibo kaiba ang Sindaw Cultural Dance Troupe sa USI Auditorium. Asin para sa linguyan ang suanoy na Naga, sarong simanang exhibit kan mga historical items asin artifacts gikan sa mga pribadong koleksyon ni Profesor Herona ang ipinahiling sa publiko. Mismo ang Consul General kan Espanya na si Honorable Pilar Villanueva Romero ang naging huésped de honor sa tertulia, sarong pamanggi sa Universidad de Santa Isabel.
Ang okasyon naging posible kan pinirmahan ni Alcalde John Bongat ang resolusyon numerado 2014-121 na pigpadrinohan ni Konsehal Nathan Serio na nagsusugo kan pag-obserbar kan Dia de la Amistad entre Filipinas e Espanya sa Naga. Ang mga kasiributan pinanginotan kan Arts, Culture and Tourism Office asin kan Nueva Cáceres Heritage Movement, katuwang ang City Events Protocol and Public Information Office, Universidad de Santa Isabel, asin Ateneo de Naga University. Selebrasyon kan bulan kan nutrisyon, nagsikad na. Sa irarom kan temang kalamidad paghandaan, gutom asin malnutrisyon agapan, pinunana kan siyudad ni Naga sa paagi kan City Population and Nutrition Office ang selebrasyon kan Nutrition Month ngunya na bulan na Hulyo. Pinunan ini sa paagi kan hataw para sa salud na ginibo sa hampang kan City Hall. Katakod kan selebrasyon ang mga minasunod na aktibidades gigibuhon man. Ang search for model breastfeeding room and establishments and companies sa Hulyo 7 hasta 11. Gamot sa paso, paghahanda sa kalamidad sa Hulyo 9 sa People's Hall. Taranuman para sa tamang nutrition contest sa Hulyo 14 hasta 18. Seminar on Nutrition in Disaster Preparedness sa City Population and Nutrition Office sa Hulyo 22. Asin, an on-the-spot poster-making contest sa LCC Mall. Ang Naga sa presente, iyuan may pinakahababang kaso nin malnutrisyon sa runa. Reklamo kontra sa duwang pamayo kan DepEd aaksyonan ni Luistro. Sa laog ning sarong bulan, mapaluwas na desisyon ang Opisina Sentral kan Department of Education kung sa indang hahaklason sa pwesto asin ibalyong destino si Schools Division Superintendent Emma Cornejo asin ang sa iyang Assistant Superintendent Dolores Mapusaw kan DepEd Division Office sa siyudad ni Naga. Ini ang pahayag ni Education Secretary Armin Luistro sa mga miyembros kan media sa siyudad ni Naga matapos sa iyang marisibe na kasuudma ang resolusyon kan sangguniang panglungsod na hinuhurot na halion sa Division Office kan DepEd ang duwang halangkaw na mga opisyal kan ahensya huli kan maluyang liderato asin da ipagkooperar kaini sa City Hall sa mga katuyuhan na matabang pangani sa kakulangan nin mga paratukdo. Ang resolusyon permado ni Alcalde John Bongat, Vice-Alcalde Nelson Ligacion asin miyembros kan sanggunian. Si Luistro naging huwesped de honor sa Education Forum na may temang edukasyon ang harige sa pag-asenso kan distrito. Napadrino si Kongresista Leni Robredo kan tercer distrito kan Camarines Sur. Inatindiran kan mga prinsipal asin iba pang opisyales kan DepEd na ginibo sa Avenue Plaza Hotel. Sinabi kan sekretaryo sa iyang isusumiter sa indang legal department nganing adalan ang merito kan reklamo kan lokal na gobyerno kan Naga asin ini bilang proseso antes magibo nin aksyon. Sa inisyal niyang pag-adal sa mga reklamo kan opisyalis lokal, igwang magabat asin bako managayong rason nganing halion asin ibalyong destino, alaga da ipamanagtaong malinaw na kasimbagan kung susurugon ang resolusyon kan syudad. Kabari sa mga reklamo kontra sa duwang opisyalis kan DepEd, iyo ang pag-aksyon sa pinadarang mga locally funded school teachers na kaipuhan na kuta kan nakaaging burukasan ng klase kan Hunyo 2. Ipinahayag man ni Vice-Alcalde Nelson Ligacion ang 10 milyones de pesos ang sa indang pigtagamang fondo para sa paratukdo na ang sweldo hali sa kaha kan syudad. Sa liderato ni Cornejo, nagparababa sa National Achievement Rating kan DepEd Naga, apisar na suportado kan City Hall ang mga programa sa edukasyon sa elementarya asin sekundarya. Ang tinampong ini panahon pa ning Kastila na sasambit na bilang lugar kung saan namugtak ang Casa de Clerigos, ang pinakaenot na seminaryo na ang nagpatugdok iyo subuot si Obispo Andres Gonzales. Alagad susog kay Profesor Danilo Herona sa rong historian, mas tinutubod niyang ang Kalye Padian na aapod na Padian bako tamay adalanin mga magpapadion sa lugar na ini, kundi yaon hindi nagkatiripon si mga naenot na Chino na inabutan kan mga Espanyol paglaog ninda sa Naga kang 1573. Naging padian sa Bicol ang katagang Parian o Pariancillo na iyo ang usong gamiton sa mga dokumentong Espanyol kan mga Espanyol nag-uunabi kan katiripunan ng mga kaintsikan sa sarong lugar.
Igdiman sa tungod kang tinampong ini, tinugdog ang pinakaenot na palasyo kan obispo kan simbahan katoliko. Asin haranisa na sa palasyo ang pinakaenot na katedral kan Naga. Sa tungod kung saan namumugtak ang modernong saod na iyungunyan ang Naga City People's Mall. Alagad ang duwang instruktorang ini, pati ang seminaryo, pighubo sa presenteng lugar ni Obispo Bernardo de la Concepcion, hulita ang padian medyo kaladman, asin sinasanop ng tubig pag nasa upay ang salog Naga o rugna kunabagyo. Igdiman ipighubo sa De La Rosa Building sa kalyeng ini ang Cecilio Press kan ang imprintahan ka ini nasulo sa may barangay Sabang kang taon 1969. Dati manyaon igdi ang duwang sinihan, ang Vic Theater na pagsasadiri kang Pamilya Bichara asin ang Premier Theater. Sa may bandang pasiring sa Od, itinugdo kan Hunyo 10, 2010 ang Sarong Plaza, kung saan may ikinaag-ig din nin sarong monumento, inapod o ragon sa pagtanda asin pagtaong onra sa mga gugurang ng mga taga-Naga na maisog na nagsabat asin nakilaban sa mga Kastilang mananakop kan Abril 1573. Sa Porokan Kalye Padian, ngunyan inaapod na Kalye Caceres, nasumpay ang Panganiban Drive, asin ang sa ibong napuro kan Kalye Padian, nabaktas sa Kalye General Luna. Dangan naagi sa irarom kang presenteng saud, asin natakod sa nakabalagbag na Kalye Igualdad, ngunyan Dr. Jaime Hernandez Avenue na. Ako, si Jeff Achas na nagsasabing sa tuyang balikan ang historya kang sa tuyang syudad. Ang Naga ngunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagbabareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Ang Naga ngunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ning pagkaaga, kay basin da kakampi Alan Riondanga asin kakampi Nick Motos. Ang Naga ngunyan. Marikas na legislasyon asin silag na paggugobernar, ini ang satong pinapaurog sa sanggunian. Ini po si Vice Mayor Nelson Ligacion, kaibahan si Mayor Jan Bongat, asin ang gabos na miyembros kan sangguniang panglungsod. Nagtutubod na sa satong pagkakasararo, ang paggobernar mapapakarhay, asin ang buhay kan lambang nagenyo mapapamarhay. Dalanong yato ang SP Naga Live sa Sky Cable TV Channel 6 kada Martes, alas 8 hasta alas 12 din aga, asin basahon ang SP Highlight sa Bicol Mail. May mga informasyon man sa satong website, sp.naga.gov.ph, asin ugang Facebook page, www.facebook.com/spnagacity para sa komentaryo asin suhestyon. Ipadagos niya to ang satong pakikiaram, pagpapartisipar asin pag-antabay sa mga programa asin pulisiya kan syudad para sa padagos sa pag-uswag kan maugmang lugar. Kitang mga syudadano, iyo ang pundasyon asin tunay na yaman kan syudad ni Naga, ang maugmang lugar. Ini po si Councilor Esteban Greg Abunal, kaibahan si Mayor Jan Bongat, Vice Mayor Nelson Ligacion, asin ang kabos na miyembros kan sangguniang panlungsod, nagpapaabot kan satong mga programa sa edukasyon. Para sa nasa kindergarten, igwa kitang EduCare na minataong dekalidad na preparasyon asin marahay na pundasyon para sa satong mga kaakian. Sa elementarya asin sekundarya, ang satong Queen asin Sanggawadan program nagtataong asistensya sa nagkukulang-kulang pantustos sa pagpapaeskwela. Nagtutubod man kami na dapat kada pamilya igwanin graduado sa kolehiyo, kaya ang City Tertiary Scholarship Program nagtatabang sa mga mayong pantuition pero marahay na mga kahubinan. May programa man kita sa mga out of school, maski may edad na, basta porsigidong makatapos ang satong Alternative Learning System Program bukas para magtukdo sa gabos. Ang edukasyon sa tuyang prioridad. Takon gabos na kapag-adal, ang katiusan malalabanan, asin ang progreso sa tung makakamtan. Ang Naga ngunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagbabareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad.
Anaga ngunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ning pagkaaga, kaiba sinda kakampi Alan Riondanga, asin kakampi Nick Motos. Anaga ngunyan. Diyos maray na pag-aga mga tugang, welcome po sa programa Anaga Ngunyan. Digis ito yung segment na Urulay Banwaan. Ang bulan na Hulyo pinagdeklara bilang Nutrition Month sa entero pong Pilipinas. Kaya ngayon pong pagkaaga, digi po sa tuyang Urulay Banwaan, sa tuyang pong mga kaibanan, sa tuyang City Population and Nutrition Officer, Ma'am Teresita Baby del Castillo, asin po ang sa tuyang nutritionist dietitian sa CPNO, si Manay Raquel Buere, para po ipaliwanag sa tuyang ngunyan na pagkaaga ano ang kahalagahan kan igukitang marahay na nutrisyon para sa tuyang saluod asin sa tuyang buhay. Kaya po ibahan po nito kami sa laog ning 40 minutos na pag-urulay-ulay manungod po sa tamang nutrisyon digdi po sa tuyang programang Anaga Ngunyan. Good morning po, Ma'am Baby. Good morning po, Ma'am Raquel. Welcome po sa programang Anaga Ngunyan. Diyos maray na daw. Sendo ka po. Okay. Ma'am, tama-tama, yan po mga tugang sa tuyang mga expert pag-abot sa nutrition. Hapuronta lang po, Sinda, ano ma'am, ang sa tuyang pinagkisilibrar ngunyan, ano ang tema kaning ngunyan na taon, and ano tamahalaga na sabi nga ni kayan, bantayan kan lambang nagenyo ang sa indang nutrisyon. Ma'am Baby. Ngunya na bulan na July, sa tuyang sineselebrate ang Nutrition Month, base ni sa PD 491. So ngunya na taon sa tuyang tema iyo ang kalamidad, paghandaan, gutom at malnutrition agapan. Ma'am, ano ta arob kaning ngunyan ang tema? Ano ang koneksyon kan kalamidad sa malnutrisyon? Ano? Kasi ngunyang bagang mga panahon kadakol mga kalamidad na nag-aabot sa tuyang nasyon. So pig mawot kang National Nutrition Council na inin sa tuyang theme para mapaghandaan ta. Bako sana sa tong harong kundi itong nutrition kang mga kaakian, mga buntis, mga elderly, gabos na mga sigabos sa mga tao sa tuyang siyudad kang Naga. Okay. Siguro ki Manay Raquel, ika po si kumbaga in charge sa nutrition, dietetics kang opisina kan Naga City Nutrition Population and Nutrition Office. Kwen lang po ang concern kan mga ina, especially kadaklan po baga kan kumbaga sa parte kan pamilya, sa mga miyembro kan pamilya, pirming ang ina ang pirming nasisibot sa salud, sa nutrisyon kan sa iyang mga aki, salud sa nutrisyon kan sa iyang household. Pwede daw po kita makatao ning sabi nga ni kayan tips para sa mga nanay, especially ngunyan Nutrition Month, tips kung paano magiging nutritious ang pagkakan ka mga aki at low cost. Tayo baga pirmi ang concern kan mga ina. Actually kadakol na paagi para maging low cost ang satuyang pagkakan. Itong makakatipid ang mga mothers pagbakal ng mga mamahalo na gulay or mga prutas. Huwag kita ng mga backyard gardening, home yard gardening. Kaya nga baga saro sa mga programa ngunyan ni Mayor Bongat, itong taranuman para sa tamang nutrisyon na ginigibo kada taon, lalong-lalo na sa mga barangay na matawan, mag-participate itong mga mothers na magtanom ng mga gulay. Para dyan na silang magkuaning sa ilang mga pagkakan, lalong-lalo na pagprepara ng pagkakan sa panuntungan, pamanggihan, or mga prutas na available. So yan yung mga low cost na pwedeng gibuhan kang sarong ina. And at the same time, para sinda makabawi-bawi na yung budget ninda, pwede nindang yung mga gulay na tinanom ninda sa indang natad, pwede nindang ipabakal. So makakabakal pa sinda ng ibang produktong pagkakan na pwede. Halimbawa, sira, karne, or ano pang pagkakan na pwedeng itao sa miyembro kang pamilya. So yan yung mga low cost. Pwede ding mag-prepare ng mga pagkakan na
mayaman sa mga protina na halimbawa munggo, kalabasa, na pwede lang makuha sa satuyang natal. So, depende na kaya sa strategy kang ina. And at the same time, yung ina dapat nag-a-attend din sa mga programa kang barangay. Halimbawa, yung mga family health class. So, pagdi-discuss dyan yung tungkol sa mga basic nutrition. Kung paano ang tamang pagluto, yung food handlers, yung sanitation and safety. So, bako lang low-cost but nutritious foods, kundi maibitaran tayong mga pagkakana, mga maati, na yung pag-prepare ng mga maating pagkakana. Pero ano po itong, kumbaga, sample? Garo baga sabi nga ni, kumbaga, kung nagpe-prepare na ako ng pagkakanunyan, itong aram tamang barato, pero halangkawon na maray ang nutrition. Halimbawa, ang baga halangkawon siyang maray sa protina, then halangkawon siya sa vitamin C, na baga ang kay po zinc. Halimbawa, halimbawa malunggay. Oo, tapos lalagayan mo siya ng sira. So, ang malunggay po, kadakol pag naitatabang kay malunggay dahil kompleto siya sa gabos na nutrients. Kasi siya na yung kumbaga sa gabos ng mga gulay, siya yung pinakamasustansya. And siya ang inaapod na miracle vegetables. Kasi siya yung nakakaparahay kang mga iba pang kailangan. Halimbawa, igwa ka ng cancer, igwa ka ng diabetes, or igwa ka ng hypertension, yaon po ang malunggay para magtabang. Kaya inaapod siyang ito, nakaka-cure siya ng 300 kind of diseases. Kaya mahiling nindo yan ang malunggay, igwang vitamin A, igwang malunggay capsule, igwang malunggay bulburon, igwang na nga ng malunggay na tea, dahil po grabe ang sustansya kang malunggay. So, pwede man din pong munggo, laganan mo siya ng giniling na karte. Kompleto na po siya, may malunggay, may protina ka. So, yan po. Halimbawa, petchay. Yung sa natal mo, petchay, lalagayan mo siya ng sira. O, di kompleto din siya. May protein ka na, may vegetables ka. So, yan po yung mga low cost na barato lang. Tama-tama po siguro kung anong may maling opportunity. Siguro po actually i-discuss na itong mga misconceptions about food, misconceptions about nutrition. Pero antes po siguro kaniyo Ma'am Baby, Ma'am Raquel, siguro para lang sa informasyon kan mga taga-Naga, especially itong mga dai pa nakakaaram kan mga programa, kan mga functions kan sa indo pong opisina. Siguro po just to inform the public, ano po itong mayor na funksyon kan City Population and Nutrition Office, and ano po si mga sabi nga specific programs na ginigibo po nindo, not just for nutrition but also for population control digdi po sa syudad ng Naga. So, ang opisina may kadakol ng mga programang in-implementar base yan sa Philippine Plan of Action for Nutrition. So, yaon dyan ang food assistance, nutrition education, livelihood program, mga training sa mga volunteer workers. Yan po sinabi ni Raquel Casbago na pagtataranom. So, iyan nakaka-contribute dyan na mapakaraya ang nutrition kan sa tuyang mga ina, mga aki, kasi mga estudyante. Siyempre ma'am, kadaklan siguro may naghahapot ano ta population and nutrition. Ang kadaklan kaya anong ngeta ba ko nilang yung health and nutrition office? Anong ngeta population and nutrition office? Paano po ang koneksyon kaning populasyon sa nutrisyon? Ara mo Allen, ang saro sa mga kausa kang malnutrition is poverty nga and itong mga dakulang pamilya. So, pag dyan mo sa barangay, halos itong mga pamilyang igong aking mga malnourished, dakulang pamilya ninda. So, saro ini sa nagiging problema. So, yaon dyan ang population office para matugunan ining problema nini para maplano ninda sa indong pamilya na dahil magpapara dakol ang mga aki ninda kasi pag dikit man sa ng income kang pamilya na dakulo ng aki, siguradong magiging problema yan as in magkakagawa ng malnutrition ang sa indang mga aki. Okay. Siring man ma'am, may kadaklan kaya ba kan mga sabi nga kan mga ina ang permanentang concern is paano nga daw kami pwedeng tabangan kang opisina nindo in terms of syempre controlling our itong proper spacing, proper
population management sa Laogang Harong. Sa inyo naglalaog dyan ang CPNO? Ang pisinigwa kita ni mga volunteer workers na inabot ang BSPO. So hindi itong katabang may pag-abot sa barangay para tabangan kaming ma-implement ang programa pag-abot sa population and family planning. So, kada kulming mga programa para matabangan tang mga mag-agum dyan na maplano ang sa indang pamilya. Igwa kitang responsible parenting sessions, igwa kita dyan yung mga family planning services na tinatao sa opisina sa barangay. As in, nagkakaigwa kami ng mga lecture sa barangay para matabangan talagang mga ina, ang mga couple, lalo na kasi ang pagpaplano kang pamilya dapat ang mag-agum. Bako sana ang ina. Kasi pag sinabing family planning, masa ika na ngayon ang bahala agum. Yan. So dapat, ini-emphasize mig din na dapat ang couple ang mag-ulay kayan. Correct. Sabi nga na kayan, kung habo man kang saro, mapirit ang saro, mayo mang girara eh. Kumbaga, it takes two to tango pag-abot sa family planning. Okay. At sa bumatungan sa pagbabalik sa itong programa, pag-urulayan niya ito, ano ang mga misconceptions pag-abot sa pagkakan? Ano ang mga, sabi nga ni kayan, pigpaparaturubudan tang mga suanoy na, pero ito pala, daiman siya, araw kayong katotoo, yan po sa pagbabalikan sa tuyang programang Urulay Banwaan sa Alagang Ngunyan. Anaga Ngunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagbabareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Anaga Ngunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ning pagkaaga, kaibasin da kakampi Alan Riondanga asin kakampi Nick Motos. Anaga Ngunyan. Marikas na legislasyon asin silag na paggugobernar, inian sa tong pinapaurog sa sanggunian. Ini po si Vice Mayor Nelson Ligacion, kaibahan si Mayor Jan Bongat, asin ang gabos na miyembros kan sangguniang panglungsod. Nagtutubod na sa satong pagkakasararo, ang paggobernar mapapakarhay, asin ang buhay kan lambang nagenyo mapapamarhay. Dalanon yato ang SP Naga Live sa Sky Cable TV Channel 6 kada Martes, alas 8 hasta alas 12 din aga, asin basahon ang SP Highlight sa Bicol Mail. May mga informasyon man sa satong website sp.naga.gov.ph asin ugang Facebook page www.facebook.com/spnagacity para sa komentaryo asin suhestyon. Ipadagos niya to ang satong pakikiaram, pagpapartisipar asin pag-antabay sa mga programa asin pulisiya kan syudad para sa padagos na pag-uswag kan maugmang lugar. Kitang mga syudadano, iyo ang pundasyon asin tunay na yaman kan syudad ni Naga, ang maugmang lugar. Ini po si Councilor Esteban Greg Abunal, kaibahan si Mayor Jan Bongat, Vice Mayor Nelson Ligacion, asin ang kabos na miyembros kan sangguniang panlungsod, nagpapaabot kan satong mga programa sa edukasyon. Para sa nasa kindergarten, igwa kitang EduCare na minataong dekalidad na preparasyon asin marahay na pundasyon para sa satong mga kaakian. Sa elementarya asin sekundarya, ang satong Queen asin Sanggawadan program nagtataong asistensya sa nagkukulang-kulang pantustos sa pagpapaeskwela. Nagtutubod man kami na dapat kada pamilya igwanin graduado sa kolehiyo, kaya ang City Tertiary Scholarship Program nagtatabang sa mga mayong pantuition pero marahay na mga kahubinan. May programa man kita sa mga out of school, maski may edad na, basta porsigidong makatapos ang satong Alternative Learning System Program bukas para magtukdo sa gabos. Ang edukasyon sa tuyang prioridad. Takon gabos na kapag-adal, ang katiusan malalabanan, asin ang progreso sa tung makakamtan. Anaga Ngunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagbabareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Anaga Ngunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ning pagkaaga, kaibasin da kakampi Alan Riondanga asin kakampi Nick Motos. Anaga Ngunyan.
Liwat po, nagbabalik po kita dito sa programang Urulay Banwaan, sa programang Anagangunyan. Araw po sabi ta, kaibanan ta po ang sa tuyang City Population and Nutrition Officer, si Ma'am Baby Del Castillo, and si Ma'am Raquel Buere, nutritionist dietitian kan City Population and Nutrition Office. Doon po kita sa kuyan, mga pamahiin, misconceptions, mga pagtubod na sagagurang na ito pa lang, it turned out, mamang palang basihan, ano. And aram ta, ang pag-abot sa pagkakaan, pag-abot sa nutrisyon, ini ang saro sa may pinakadakol na pamahiin, ano. Ta Pilipinas baga ang Pilipino, ang mga Bicolano, Taga-Naga, sabi akin, ang pagtubod sa superstition, sa pamahiin, yao na sana, ano. So, para po klaro na yan once and for all, ano, digi po sa tuyong programa. Ano ba ma'am ang pinaka-common na misconception sa number one, ang nagbabadus, especially so na ang badus baga ang sabi ta saro siya sa pinaka-nangaipuhan ng maray na nutrisyon, pero dahil sa kadakulon kang mga pamahiin sa pagbabadus, in particular sa pagkakaan, dahil natataon na ning tamang suporta so aki in terms of nutrition sa kasuina na nagdadara ka na aki, Ma'am Raquel. Actually, sa breastfeeding, kadakol mga pamahiin, mga misconception sa pag-abot sa pagkakan. Ano, halimbawa, di ka magkakaning talong. Kasi, okay. Oo, kasi ang aki mo pwedeng maging color violet. Diba? Importante po yung talong kasi nagtataon po siya ng dakol na minerals sa babaeng nagbabados. Kadua, dahil ka magkakaning kambal na batag. Kasi, ang mangyayari, magiging kambal ang aki mo. So, salaman din yan na pagtubod. Though, ang importante po na magkakan talaga ng batag kasi igwa siya ng potassium. Na importante din po yan sa heartbeat kang sarong ina. Diba? Yung sa puso kang sarong ina. Pati din po sa iba pang mga organs na kang sa sarong ina na nagpapados. So, kadakol-dakol pa pong ibang mga misconceptions, mga pamahiin. Halimbawa, bako lang sa pagkakan, kundi pwedeng dahil ka magpasuso. Pag igwaning helang, ano? Ngunyan po, pag nag-helang ang ina, pwede po siya magpasuso. Kahit igwa siya ng kalintura, kahit igwa siya ng sipon, kahit igwa siya ng abo, kahit igwa po siya ng cancer, kahit igwa po siya ng diabetes, pwede po magpasuso ang ina. Dahil man siya affected. Dahil po siya affected. So, ano pa yung mga pamahiin? Dahil ka magpasuso pag pagpagal ka, di ba? So, kahit ka pa alsa ng sarong sakong bagas, pwede ka magpasuso. Kahit halik ka pa sa bagyo, kahit halik ka pa sa uran, pwede ka pa magpasuso. So, importante lang po na haliunta na to yung mga salang pagtubod. Ano po, lalong-lalo na, lalong-lalo na duman sa mga panahon pakadto na yung mga gurangan ng unya na pagpapasunod pa yung mga ina na pados. So, data na po yan pagtuklo. Kasi igwa ng mga updated na research about breastfeeding, kung ano ang mga dapat kakanon, mga masustansya dapat kakanon kang sarong ina na nagpapados sa kasarong ina na nagpapasuso. So, kaipuan lang magdangog kita duman sa mga expert talaga about sa nutrition. Ang sarap po natin actually po ang aki, ako nadadawang ko na ni. Sinasabi sa kan sa kuya lolo, sa kalulaho na dahil ka magkakaning prutas early in the morning. Pero ngunyan baga nahihiling ka. Kadaglan nga ni, mas pinapainot dapat ang prutas before itong main course dapat. Ano yung ma'am? Actually, mayo man din kayang basihan. Pwede ka magkakaning prutas pagkaaga. Pwede ka nga magkakaning prutas na papaya. Diba? Pwede ka na magkakaning prutas ng halimbawa, batag. Pwede ka na magkakan kaya ng prutas. So, mayo na po ning ito bagang i-advise ta na kaya po nga magkakaning prutas talaga everyday. Kasi importante yan eh. Dapat sa gabos na pagkakan, ang importanteng kakanon everyday is gulay sa kaprutas. Mawara na lang dyan yung iba pang pagkakan. Dapat tirmiyan nga. Okay. Ma'am Baby, so bago po na-mentionaran mo itong livelihood program kang City Population and Nutrition Office. Specifically po, anong klase mga livelihood programs ini na pwedeng i-avail kan mga magurang para po ma-share to ninda na ito nga ning goal kan sa indo pong opisina makaabot duman sa mga individual households. So, sarungan sa programa kang
opisina is ang library program. Kasi kadakulan kang mga pamilyang igwang aking malnourished talagang kung ba kumain trabaho, habang sendang family income. So, para talagang di kita magpaparataw ng food assistance kasi temporary lang yan. So, ang pinaka-importante talaga, matawan ng pagbuhay ang pamilya. So, may tinatawag kitang mga loan assistance sa pagi kang Metro Peso. So, nagre-recommend kami sa inda ng mga pamilya na interesado na magkaigwa ng hanap buhay or trainings para madagdagan ang sendang income. Kang nakagi nga ng taon, igwa kaming inapon na itong hair cutting na ang syudad kang naga nagtaon ng libreng kit para matawan o madagdagan ng income kang pamilya. Okay, ma'am. And saro pa sa programa baga kang sabi kan City Population Nutrition Office, sabi kan multi-awarded na pinagbisto na sa interong Pilipinas ining Nutri Ataman sa Nutri Dunong. Siguro lang para sa dahil pa nakakaisik ang programa, paano ini ginigibo kan lokal na gobyerno kang Naga sa paagi po kan sa inyong opisina? Ang Nutri Ataman sa Nutri Nanay, may katabang kami di. Kung baga di yan magigibok ang sa mga opisina, kung may kaming kapartner, ngunyan ang kapartner mi ang UST Medical Alumni Association. So, sinda mga grupo, sinda ng mga doctors na nagkakandak ng medical consultation, saka prenatal check-up sa mga malnourished pregnant mothers, saka mga underweight preschool children. So, ginigibo mo every month, every first Thursday of the month sa opisina. Para, tinataw nila yun sa mga severely underweight, itong mga grabe na talagang malnutrition. Kasi pag sinabi mo severe, ang iba dyan may helang na, or dapat kung mahelang, dapat maagapan siya para di maggrabe. So, yan ang programang Nutri Ataman para matugunan ang problemang ini. Saka ito man sa Nutri Nanay na mga buntis na malnourished na ipasiguro ta na ang pag-aki ninda healthy ang ina sa kang aki. So, sa pagi kani, maiwasan ta ang malnutrition sa mga newborn babies. And, saro ko ma'am, ini bagang ining sa tuyang gigibong pagtauning garo milk supplement, ginigipo pa siya ngunyang kang kang Population Nutrition Office? Dahil sa sa lay kang sa tuwing gobyerno na bawal na kita magpo-purchase ng mga gatas. So kasi nga tinutulod ta na ang breastfeeding. Okay. And aram ta ma'am na yung nga ini bagang milk code ba ini na inaapod? Paano mo nag-i-intervene? Halimbawa ngayon baga, syempre may mga magurang na not all the time yaon sa katahid kasi ng mga aki. Ang mga ina baga, sabi baga breastfeeding is should be done hanggang 3 years old. And beyond. Habang igwapang gatas ang ina. Pero halimbawa baga ma'am, ang sarong nanay, nagtatrabaho siya, after 2 months ngayon, siyempre malawag na siya. Paano niya maasigurar na breast milk man ginaray ang itatao sa iyang aki? May mga teknolohiya na ba o mga estratehiya na ba na pwedeng gibuhon kan ina just to ensure na pure breast milk ang maitatao niya sa iyang aki? Ito nga kita mo yung ordinance na authored by Nene de Asis na obligado ang mga establishments na magkaigwan ng breastfeeding room. So sa mga empleyado na nagpapasuso, pag opisina ninda, pwede ninda extract na sa indang gatas dyan. Para pagpulin na, pwede ninda ipasuso sa ina para mapadagos ang pag-breastfeeding kang sarong ina. Idi nga sa sito, ligwa kita para sa mga empleyado, masaka mga working clients na itong mga nanay na nag-aki na gustong ipadagos ang pagpapasuso, maski may ising sa indang haro, pwede nila extract ang gatas dyan, and pag uli nila, dadaraw nila, ipapasuso nila sa indang mga aki. Pero, ganyan baga, ma'am, nahihiling ta, sa ibang mga, sa telebisyon nga, nahihiling ta naman na, ang iba baga mga magurang, ang ibang mga ina, in particular, ganito pigre-ref ang breast milk. Ang hapot ko lang dyan, ma'am, ang kalidad ba kang breast milk na, kumbaga direct tahali sa suso kang ina. Tapos pig-refrigerate, pareho pa rin ba ang kalidad kaya? Actually, parehas din ang kalidad niya. Yan yung inaapod na, halimbawa, pag may trabaho yung ina, expressed, yung inaapod na nag-express kita sa tuyang breast milk,
nilalag siya duman sa talagang malinig na lagalanan. So nilalag mo siya sa ref, igwaman siya ning kung perang oras ka dapat magstay ang breast milk tiyan. Halimbawa, kung makang ref, 8 hours, kung igwa ka ning ref, hanggang 24 hours. 24 to 48 So, hours. gusto sabihin, ang gatas ng ina, from the time in-extract mo siya, pwede siyang mag-last until 8 hours? Yes, yes. Lalo na pag makaman ref, pwede hanggang 8 hours. So, yun man gararay dyan si quality kang nutrients na yung presente sa gatas. So, di siya nawawala. So, baka sa araw ng ibang gatas sa tinitimplata na pag na-expose na Oo, yan, raot na. nagpapanos na siya. after 2 hours, 3 hours, paanos na. So, bako araw kayo ng breast milk. In fact, igwa pa kita yung saro pa na pwede tang i-preserve ang gatas sa paagi kang freezer. No? Nalala siya ng 3 months or kung pira pang bulan, iyaw lang siya dahil nahahali yung nutrients ng saro. Pero sa iba, siguro ang ibang mga magurang dahil nag-aaram-aram na kuyang palan siya, na 8 hours palan ang pigahaloy kan sarong breast milk na extract. Ako, ngunyan ko lang naaraman na pwede pala niyan ng 8 oras. So, halimbawa, yung kasaha sa harong nindo, pwede ka magwalat ng gatas. Mag-express ka na ng gatas. Para yung aki, habang yaw siya sa harong ninda, nag-iinom siya cup feeding. Hindi siya pwede sa chupon. Dapat cup feeding. Kasi pag nasa chupon siya, matutuod yung aki na magpalainom na lang sa bote. Baka hanapon na yung bote, dahil nahanapon si susok ang ina. Pag abot, yan din yung doon, strategy. And then, at the same time, halimbawa, yaon si ina sa laog kang working place, pwede siya mag-express ng milk. Kaya nga, nagwa kita ng Naga City Breastfeeding Station, pwede ka dyan mag-express milk, pwede mo siyang darahon, pag abot mo sa harong, ipainom mo uli sa aki. Or pwede mong ilag sa ref, hanggang magamit niya na naman the following day. Yan. At yan mga tugang, sa pagbabalik kami sa tuyang programa, pag-urulayan niya to, ma'am, importante ini siguro para sa gabos na day pa nag-aaral. Ano ba mga tamang estratehiya sa pagbe-breastfeed sa mga aki? Especially sa mga baguhan na ina. At yan mga tugang, pag-urulayan na po yan sa pagbabalik sa itong programa, anagang yan, digi po sa Urulay Banwa. Ang Naga ngunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagbabareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Ang Naga ngunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ning pagkaaga, kaiba sinda kakampi Alan Riondanga asin kakampi Nick Motos. Ang Naga ngunyan. Marikas na legislasyon, asin silag na paggugobernar, inian sa tong pinapaurog sa sanggunian. Ini po si Vice Mayor Nelson Ligacion, kaibahan si Mayor Jan Bongat, asin ang gabos na miyembros kan sangguniang panglungsod. Nagtutubod na sa satong pagkakasararo, ang paggobernar mapapakarhay, asin ang buhay kan lambang nagenyo mapapamarhay. Dalanon yato ang SP Naga Live sa Sky Cable TV Channel 6 kada Martes, alas 8 hasta alas 12 din aga, asin basahon ang SP Highlights sa Bicol Mail. May mga informasyon man sa satong website sp.naga.gov.ph asin ugang Facebook page www.facebook.com/spnagacity para sa komentaryo asin suhestyon. Ipadagos niya to ang satong pakikiaram, pagpapartisipar asin pag-antabay sa mga programa asin pulisiya kan syudad para sa padagos na pag-uswag kan maugmang lugar. Kitang mga syudadano, iyo ang pundasyon asin tunay na yaman kan syudad ni Naga, ang maugmang lugar. Ini po si Councilor Esteban Greg Abunal, kaibahan si Mayor Jan Bongat, Vice Mayor Nelson Ligacion, asin ang kabos na miyembros kan sangguniang panlungsod, nagpapaabot kan satong mga programa sa edukasyon. Para sa nasa kindergarten, igwa kitang EduCare na minataong dekalidad na preparasyon asin marahay na pundasyon para sa satong mga kaakian. Sa elementarya asin sekundarya, ang satong Queen asin Sanggawadan program nagtataong asistensya sa nagkukulang-kulang pantustos sa pagpapaeskwela. Nagtutubod man kami na dapat kada pamilya igwanin graduado sa kolehiyo, kaya ang City Tertiary Scholarship Program nagtatabang sa mga mayong pantuition pero marahay na mga kahubinan.
May programa man kita sa mga out of school, maski may edad na, basta porsigidong makatapos ang satong Alternative Learning System Program bukas para magtukdo sa gabos. Ang edukasyon sa tuyang prioridad. Takon gabos na kapag-adal, ang katiusan malalabanan, asin ang progreso sa tung makakamtan. Ang naga ngunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagbabareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Ang naga ngunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ning pagkaaga, kay basinda kakampi Alan Riondanga, asin kakampi Nick Motos. Ang naga ngunyan. Bueno po mga tugang liwat, nagabalik po dito sa programa ng Naga Ngunyan. Ang kaibanan ta po si Ma'am Baby Del Castillo kang City Population Nutrition Office and si Ma'am Raquel Buere kan parehong opisina. Breastfeeding mga pag-uulayan ta subago ano, antas kita nag commercial. Anong tama bagang estratehiya? Ano ba mga tamang paagi kang pagpa-breastfeed sa mga aki? Especially sa mga baguhan na ina, especially duman sa mga new nanay. Ang kadaklan kaya naninibago, syempre first time na may aki na kinakadal sinda. So, ano itong mga sabi nga tips para sa mga ina na maabot na sabi nga kaya tawanan ning maray ng nutrition sa indang aki through breast feeding? Ang pinaka-primero kaya, dapat ma-educate yung mothers na maaraman niya kung ano ka-importansya ang pagpapasuso. Saka kung ano ang yaon talaga sa breast milk. Kasi kung di niya aram kung ano ang importansya ng breast milk, i-ignore niya yan, magamit siya ng ibang mga infant formula. So, primero, iyan, dapat ma-educate. Duman pa lang sa community, itong mga BNS itong mga peer counselors dapat i-educate na yung lalo na yung mga baguhan na nanay na day aram. So, kung kita ng mga technique, itong inaapod na right positioning, right attachment, ang ibang ina, nagreklamo yung gatas na nagluluwas. And then, nadidipisilan sila magpasuso dahil minsan mabalik na sila sa sendang mga offices. So, kaipuhan ma-educate yung ina kung ano yung mga strategy and then yung mga technique. And then, at the same time, may mga peer counselors po sa kada barangay na nagko-home visit para mahiling po yung mga ina, ma-follow up kung talaga pong nagpapasuso sila. And then, halimbawa, yung saro pa sa mga technique igdi, yung aki ngaya, baguhan, primerong aki, siya ngayon yung primerong aki kang ina, pwede ta siyang ipasuso sa ibang ina. Oo. Tapos, pwede ding mag-donate yung ina, yung ibang ina. Halimbawa, adopted yung aki. Paano siya makaka-breast milk? Diba? Importante siya. So, ang gigibuhon kang ina na nag-adapt, pwede siya magkuha ng gata sa ibang ina, then ipapasuso naman sa aki. Or pwedeng magsuso yung aki naman sa ibang ina. Pwede yun. And then, halimbawa na didipisilan yung ina na magpasuso or may nagluluwas na gatas, kung kita ng inaapod na lactation massage. So, pigmamassage, yung hawak ang ina, and then yung suso, yung payo, yung iba pang hawak para magluwas yung gatas. Ang pinaka-importante kani, dapat positive yung ina na may maluwas na gatas. Kasi kung iisipon niya na, ay, mayo talaga akong nagluluwas na gatas, dipisilon talaga. May psychological factor bang ginanay? Dapat positive ka din. Yun. So, yung mga bagay na dapat isipon kang sa ina. Importante po ang gatas kang ina dahil kumpleto yan. May antibodies po siya na makakarahay sa anumang kailang kang aki. Itong colostrum. Yun, yung colostrum. Importante din po yan. Sa kamayo ng madaog sa gatas kang ina. Complete ang nutrients niya. Di ka na mabakal sa mga drugstore or sa mga malls. Dahil yaon na siya, available na siya. Maglindol man, magbagyo, iluluwas mo lang yung suso mo, papainuman mo yung aki. Available na siya. Di ka na matimpla pagkabanggi. Mapainit ng tubig or malaag sa mga chupon. Dahil yaon na po, available na po. And then, pero din baka ang breastfeeding, kuyan man siya, ang breastfeeding, ano pa siya,
Nakatabang siya for proper spacing sa family Oo. planning. Yan. One kasali form po of siya. natural family Natural planning. family planning. Paano ini, ma'am? Paano ini? Dapat yung ina, nagpapasuso talaga siya 8 to 12 times a day. So, from 0 to 6 months, dapat exclusive breastfeeding siya. Mayo siyang ibang binapakakan sa aki. So, mayo siya hindi niya pwedeng tawan ng tubig, hindi niya pwedeng tawan ng vitamins dahil kumpleto na siya sa mga vitamins. So, di pa niya pwedeng tawan ng mga yung iba pang mga infant formula. Dapat mayo ng mixed feeding. Dapat exclusive breastfeeding from 0 to 6 months. So, Yeah. pag-arog ka yan, sigurado man na May spacing talaga. may spacing. So, gusto sabihin, kamong mag-agom, assured ka mo Yes. na mayong masunod. Yes, Exclusive. Kung exclusive breastfeeding. Siguro, antes kang sa tuyang paaram digi sa programang anagang mo niyan. Para sa impormasyon kang publiko, imbitaran ta po sinda sa mga aktibidades City Population and Nutrition Office para po sa Nutrition Month celebration, Ma'am Baby. Ngunya na, kasi ongoing na sa mga activities, ngunya na Nutrition Month. Sa July 9, magkakagawa kami ng training on gamot sa paso para sa paghanda sa kalamidad. And magkakagawa tayo ng A1 Child Contest, nagigibon sa SM Activity Center, on the spot question making contest na papartisiparan kang 29 public elementary school. And on the 13th of July, yung ang closing program na magkakaigot ng mga awardings. Like itong search for model breastfeeding, itong taranuman sa tamang nutrisyon, outstanding barangay nutrition committee and BNS. Siguro ma'am, itong mga daing panahapot, ini si oras na maisabita sa publiko, especially si mga programa pa kang Nutrition Office, and iba pa mabagakitang mga tips para sa proper nutrition kasi ito yung mga kaakian and mga taga-naga. Sa mga nagdadagong sa ngunya na aga, gusto ko lang ipabot sa mga satong naghinanyog na dapat everyday is Nutrition Month. So dapat ilaw ta sa tuyang isip na dapat permitang pakaroon ang nutrisyon kan sa tuyang pamilya. Kasi kung maray ang nutrisyon kan sa tuyang pamilya, siguradong magkakagawa kita ng maray na salud. Ma'am Baby? Ma'am Raquel? Tama po si Ma'am Baby, and then dagdagan ko lang po duman sa mga syempre mga nagyanya, siniba pang mga nagdadangog igdi na yung tema mo diyan kang Nutrition Month, kalamidad paghandaan, gutom at malnutrition agapan. Ito pong ilingon ta po baga sinangyari katong Yolanda, Typhoon Yolanda, dahil masyadong nakapaghanda yung mga tao. Kaya ang nangyari, kadakol nagutom, kadakol naging malnourished. So, dapat po isipon ta na everyday dapat maghanda kita. Taday tarang mo anong mangyayari. So, importanteng maray po ang nutrisyon. Kasi kahit na ikapobre, kahit na ikamayaman, kung maray ang sa imong salud, mayo kang po problemahon, di ba? So, yan po ang pinaka-importanting priority ta, ang health and nutrition kang sarong tao. So, thank you po. Yeah. So, pwede po, sa tutuloy pong mga bisita, mabalos po sa iba po sa kuya, digi sa Anagangunyan. Ang sa tuloy pong partner na si Kakamping Nick Motos, siguro yaong pa sa pagpahingalo sa kadakulan kan mga aktibidad, especially na sarosin sa partner nindo sa Kaakian Project, na nagsisibot man para sa pagpangaray kan living conditions duman po sa mga least economically resilient communities hindi po sa loob ng syudad ning Naga. Bueno, sa ngaran ma'am kang production staff kan anagang sa mga ibang pagpadyos ma'am sa Indo, kay Ma'am Baby and kay Ma'am Raquel sa iba po nindo sa Muya. Out naman lugod na sa mga masunod na programa kang lagi niya maging bisita di pa kamo, and mai-boses ta sa publiko sa tuya pong mga programa pa, especially sa nutrition and population development digdi po sa loob ng tuyang syudad. Taaram ta po mga tugang na dakulao na marahay ang kabtang na ginigibo kan City Population and Nutrition Office. Bako pong magiging marahay ang syudad ng Naga, dahil ita ma-achieve si progress kung bakong marahay ang salud as nutrisyon kan mga taga-Naga.
Ang susi po da kang progreso kang syudad na ini yaon sa Taganaga na makusog asin nakikikabtang sa mga urulay kang syudad sa bagay po kang pagkakaigwaning marahay niyang salud asin marahay niyang nutrisyon. Kaya po sa ngaran ni Mayor Jan Bongat, ni Vice Mayor Nelson Ligacion, kan entero pong mga empleyado-empleyadas kang syudad ng Naga. Ang sa mga pong pagpadyos mabalo sa ito pong pag-antabay, pag-iba po sa muya, digi sa programang Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagbabareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Anaga Ngunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ning pagkaaga, kaiba sinda kakampi Alan Riondanga asin kakampi Nick Motos. Anaga Ngunyan. We are here, we are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smile.